Noong unang panahon, may isang nanay na baboy na ninirahan kasama ang kanyang 3 anak. Mahal kong mga anak, dahil mga malalaki na kayo, kailangan niyong tahakin ang inyong mga sarili. Sariling landas, dahil hindi ko na kayo kayang itaguyod pa. Isa-isa silang binigyan ng pera para sa paglalakbay ng malayo at magtayo ng sarili nilang bahay. At sabay-sabay silang umalis mula sa bahay ng kanilang ina. Napalipas sila ng gabi sa ilalim ng puno. At pinag-usapan nila ang kanilang sariling plano. Taon na nating patunayan na kaya nating gawin. Maghiwalay-walay na tayo sa paghahanap at pagtatayo ng ating matitirahan. Oo nga, kaya na natin ang mga sarili natin. Ang pangatlong biik, ang pinakamatalino sa tatlo, ang siyang hindi nasiyahan sa paghihiwalay-walay. Alam niyang pwedeng pagsamantalahan ang kabaitan ng kaniyang mga kapatid at maaaring mapahamak ang mga ito. Mga kapatid, hindi ako sangayon sa usapan na sana pagsasamahin natin ang ating lakas kaya dapat lagi tayong magkakasama. Lagi mo na lang kaming sinisermonan. Alam mo na namin ang mga dapat at di dapat gawin. Tama, hindi na tayo mamasboy para maging sunod-sunuran pa. O siya, sige na nga. Meron na lang akong idea para makatulong. Maaari pa rin tayong gumawa ng sarili nating tahanan at maghiwalay-walay at hindi natin pakialaman ang bawat isa. Ganyan nga. Dapat kapatid, tapos na ang usapan. Teka, sandali. Hindi pa ako tapos. Dapat magkakalapit ang bahay natin para pwede pa rin nating tulungan ang isa't isa kung may masamang mangyayari. Oo nga, tama naman siya. Nga, sige na, sangayon ako. Pero sa tingin ko, hindi naman ako magkakaproblema dito. Kinabukasan, minarkahan nila ang pagtatayo ng bahay at naglakbay para kumuha ng mga materyales na ipaggagawa nito. Makakatipid ako kung ang bahay ko ay gawa sa dayami. Mas madali ko itong matatapos. Gagamitin ko ang natirang pera para sa malambot kong kama. Noong magsasaka, gusto kong bilhin ang lahat ng dayaming ito para sa aking bagong bahay. Aba, syempre, pwede mong bilhin lahat ng iyan. At binenta ng magsasaka ang lahat ng dayami. Masayang bumalik para simulan ng itayo ang kaniyang bagong bahay. Nakakita ang ikalawang biik ng mga ngahoy sa kaniyang paglalakad. Malamang, mas matibay at presko ang bahay kapag gawa sa patpat. Nakabili na ako ng higaan na kutson mula sa natira kong pera. Kaya bumili siya ng patpat mula sa mga ngahoy at bumalik para itayo ang bahay. Matalino ang bunsong biik, kaya naman nagpasya siyang itayo ang isang bahay gawa sa bato para tiyak na matibay ito. Mas mabuti nang nasa lapag na lang ako matulog basta masiguro kong matibay ang aking bahay ngayon at sa hinaharap. Kaya naglakbay siya at bumili ng mga bato at simento ng palubog ng araw. Bumalik na ang 3 biik at sinumulang itayo ang kanilang bahay. Natapos ang unang biik sa kaniyang bahay at kinaumagahan. Wow, napakagaling ko talagang arkitekto. Nauna ko matapos sa aking bahay sa 2 kong kapatid. Ngayon, pwede na akong uminom ng tsaa sa loob ng bahay ko at magpahinga. Paano siya natapos ng ganun kabilis? Mamayang gabi, siguraduhin kong matatapos ko naman ang aking bahay. Kaya nagtrabaho siya ng buong magdamag at natapos ang kaniyang bahay pagsapit ng gabi. Dahil gawa ang bahay ko sa patpat, tiyak na matibay ito kaysa bahay na dayami. Ngayon, pwede na akong matulog sa loob ng bago kong bahay. Nabilis matapos ang bahay ng 2 magkapatid. Hindi ito pinansin na ika-3 biik. Ginawa pa rin niya ang pandasyon ng kaniyang bahay. Kinabukasan, nakita ng 2 biik na nagtatrabaho pa rin ang bunsong kapatid, pinagtawanan nila ito. Nangyari kapatid, nahirapan kang itayo ang iyong bahay? Dapat kasi kinonsulta mo muna ako. Ang bahay ko ang pinakamatibay sa lahat. Sigurado akong hindi ito mayayanig ng kahit anong bagyo o sakuna sa mga taong lilipas.
Ano sa tingin mo? Marupok ang bahay namin at sa iyo lang ang matibay? Hindi pinansin ng bunsong biik ang panalait ng kaniyang mga kapatid at tinunan lamang ang pansin sa paggawa ng bahay. Unti-unti natapos din niya ang kaniyang bahay sa loob ng 1 linggo. Pagkalipas ng 5 araw, masayang nanirahan ang mga biik sa kanilang mga bahay. Ngunit isang lobo ang nakakita at nagpasya na kainin ang magkakapatid. Pinuntahan ng lobo ang unang bahay ng biik at kumatok. Biik, munting biik, ako iyong papasukin. Maaari, kahit ano pa ang iyong sasabihin, hindi kita papapasukin. Kung ganun, sa aking paghinga, ang iyong bahay ay aking sisirain. Ha 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 ha. Sige, gawin mo. Napakatibay kaya ng bahay ko. Huminga ng malalim ang tusong lobo at hinipan ang bahay ng dayami. Nasira agad ang bahay. Sa lakas nito, gumulong ang biik sa bahay ng kaniyang pangalawang kapatid. Anong nangyari? Bakit napagulong ka papunta dito? Nagtago siya sa ilalim ng mesa at sinabing, Yung pinto, dalian mo. Kakainin ka ng mabangis na lobo. Baka makapasok siya dito sa loob ng bahay mo. Ha? Ano? dali-daling tumakbo ang biik at sinara ang pinto ng kaniyang bahay at hinandado niya ang ito para makasigurado dumating ang lobo at maaaring kumatok sa pinto ng bahay ng patpat. Munting biik, ako'y iyong papasukin. Hindi maaari. Kahit ano pa ang iyong isipin, hindi kita papasukin. Kung ganon, sa aking paghinga, ang iyong bahay aking sisirain. Ha 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 ha. Napakatibay kaya ng bahay na gawa ko. Subukan mo, tusong lobo. Nga ng malalim ang tosong lobo at hinipan ng malakas ang bahay na patpat. Nasira agad ang ikalawang bahay. Napagtanto ng magkapatid na wala ng bubong ang kanilang bahay at wala ng pader sa gilid. Tumakbo ang dalawang biik at agad na nagtungo sa bahay ng kanilang bunsong kapatid. Anong nangyayari sa inyo? Bakit kayo nanginginig sa takot? Wala ng lobo ang bahay namin sa paghihip. Baka pumunta siya dito at sirain din ang bahay mo. Bumalik ka tayo sa bahay ni nanay. Hindi niya kayang hipan ang bahay kong gawa sa bato. Tuturuan ko siya ng leksyon. Hayaan niyo siyang pumunta dito. Mga kapatid, magtago kayo sa estante at huwag kayong aalis doon ha. Kung sakaling mapasok niya para kainin ako. Umakyat sa estante ang dalawang biik at dumating na ang tusong lobo at muling kumatok sa bahay. Umalis kang tusong lobo. Total, hindi mo naman masisira ang bahay ko. Roar, hindi mo alam kung gaano ako kalakas sa aking paghinga ng malalim. Ang iyong bahay ay aking sisirain. Sinira ko na ang bahay ng mga kakapatid mo. Subukan mo. Maubusan ka muna ng hangin bago mo masira ang bahay ko. Huminga ng malalim ang tosong lobo at hinipan ang bahay na gawa sa bato. Ngunit, hindi ito natibag. Huminga ng lobo ng mas malalim at muling hinipan ang bahay. Ngunit, walang gumagalaw ni isang bato. Pagkaraan ng ilang ulit, naubusan ng hangin ng lobo at nawala ng malay. Ngunit, bumangon muli ang tosong lobo at tumakbo mula sa malayo. Upang sirain ang pinto, nakita ng mga biik ang ginawa ng lobo mula sa bintana. Sabay-sabay nilang hinarangan ang pinto ng bahay. Muli, buong lakas na tumakbo ang lobo sa pinto at binuksan ng bunsong kapatid ang pinto at natuwa na makita ang lobo ay nawala ng malay, kaya sinara niya muli ang pinto. Ha! Patay na ang lobo. Hindi na siya nagtagumpay na sirain ang bahay ko. Nasa tiyan na kami ng lobo ngayon kung hindi mo kami pinatuloy sa bahay mo. Oo nga, bunso. Niligtas mo ang buhay namin. Mga kapatid, malamang kinain din ako ng lobo kung wala kayo dito. Hinarangan natin ang pinto kaya hindi niya ito nasira. Tama ka sa sinabi mo. Nasa pagsasamahan natin ang lakas.
Sama-sama tayong mabuhay at hindi na kailanman maghihiwalay pa. Rar, mga pilyong biik, kakainin ko kayong tatlo sa anumang paraan. Ho 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 ho. Umakyat siya sa bubong ng bahay at nagpasya na dumaan sa chimenea. Narinig ng mga biik ang yapak ng lobo sa bubong at nalaman ang masamang balak nito. Kaya sinindihan ng tatlong biik ang kahoy sa ilalim at pinilit ng lobo na makarating sa chimenea. Hanggang sa katunuyan siya ay makapasok dito. Mabilis siyang nadulas pababa sa chimenea at nahulog sa apoy. At masayang namuhay ang tatlong biik ng mapayapa.